Shoutout sa iyo, ka-Farmer Johan, no? So, kung mabenta daw yung ganitong kalalaking mga papaya, alright, so, depende po yan sa iyong market, sa iyong buyer, kung ano yung kanyang o kanilang prefer, no? Kasi dito sa amin talaga sa Bicol, dalawang klase, ano po, dalawang klase. Merong yung pang tinda sa kumbaga yung sa tabing highway, which is yun yung mga pang ano, pang himagas, alam mo yung pakatapos mong kumain tapos meron kang dessert na papaya na matamis. No, kadalasan yun yung a variety, red lady malalaki kasi hindi sobrang lambot nung flesh niya. No, crispy yung flesh. At saka yung pangalawang market naman namin dito sa papaya mga ka-farmers is yung medyo maliliit lang kasi nga panggulay siya, no, hindi siya pang atsara, panggulay siya na kapag ka yung ah, binalatan mong isang papaya kung maliit lang, saktong maisasahog mo lang siya sa mga ulam-ulam. Kumbaga ganun lang mga ka-farmers, no. So, depende po ang klase ng papaya na pwede nating itanim. Depende yan sa market natin. Anyway, usually, hindi mo naman yan mapu-perfect eh. No, hindi mo naman yan mapu-perfect. Basta magtanim ka, and then suddenly, makakatagpo ka na lang ng market na siya talaga ang kukuha ng iyong mga produkto. No? So, ganun na lang mga farmers, no? So, yun lang mga farmers. Thank you. Shoutout sa iyo dyan. No? Tropa. Peace.